Kung meron mang isang araw na nais itatak ni Samantha sa kanyang isip magpakailanman, ito na yon. Ito ang araw kung kailan ang lahat ng kanyang mga panalangin ay tila dininig ng langit, ang simula ng kanyang habang buhay. Mula sa kanyang kinauupuan, sa harap ng salamin, tanaw niya ang kanyang engagement gown. Nakasabit ito sa pinto ng kanyang kwarto, parang isang ulap na nabuo mula sa pinong tela at pangarap. Bawat tahi, bawat kislap ng maliliit na bato nito ay nangangako ng isang bukas na puno ng pag-ibig. Isang bukas na kasama si Marco. Napangiti si Samantha. Isang ngiting umabot hanggang sa kanyang mga mata. Naramdaman niya ang pamilyar na init sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam ng purong kaligayahan na halos hindi niya kayang isilid sa loob ng kanyang puso. Salamat, Diyos ko. Bulong niya sa hangin. Salamat po sa lahat. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pagmumuni-muni. Pumasok ang kanyang ina. May dalang tray ng almusal. Sa mga mata nito ay may luha ng galak. Anak, handa ka na ba? Tanong ng ina. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Tumango si Samantha at niyakap ang kanyang ina. Sobra po, Nay. Parang panaginip po ang lahat ng ito. Hindi ito panaginip, anak. Totoo ito, sabi ng kanyang ina. Hinahaplos ang kanyang buhok. Karapat dapat ka sa lahat ng ito. Pero tandaan mo, ang kaligayahan, parang isang ibon yan. Kapag hindi mo iningatan, lilipad palayo. Hindi lubos na naunawaan ni Samantha ang bigat ng mga salitang iyon. Para sa kanya, ang kaligayahan niya ay hindi isang ibon. Ito ay isang kastilyo, matatag at matibay, na itinayo niya kasama si Marco. Makalipas ang ilang oras, dumating si Leslie, ang kanyang matalik na kaibigan mula pa pagkabata. Dala nito ang isang malaking pandangiti at isang kahon ng kanyang paboritong tsokolte. Bestie, you are glowing! Masiglang bati ni Leslie, sabay yakap sa kanya ng mahigpit. Handa ka na bang maging Mrs. Del Rosario? Hindi ko alam kung handa na ba ako, pero sigurado akong ito ang gusto ko. Sagot ni Samantha, tumatawa. Tinulungan siya ni Leslie na mag-ayos. Habang pinagmamasdan sila sa salamin, hindi maiwasan ni Samantha na isipin kung gaano siya kaswerte. Mayroon siyang mapagmahal na ina, isang perpektong mapapangasawa, at isang kaibigan na parang kapatid na ang turing niya. Alam mo, Sam, sabi ni Leslie habang inaayos ang buhok niya, bagay na bagay sa iyo ang maging masaya. Ngumiti si Samantha. Salamat, Les. Salamat. Dahil palagi kang nandyan para sa akin. Walang anuman, sagot ni Leslie. Ang mga mata ay nakatutok sa kanilang refleksyon. Pero may kakaibang kislap sa mga mata nito na hindi mawari ni Samantha kung ano. Isang kislap na mabilis ding nawala. Binaliwala niya lang yon. Marahil ay pagod lang si Leslie sa pagtulong sa mga preparasyon. Nang dumating si Marco, tila huminto ang mundo ni Samantha. Suot nito ang isang mamahaling suit at sa mga mata nito ay nakikita niya ang kanyang kinabukasan. May dala itong isang maliit na kahon. Para sa pinakamagandang babae sa buhay ko, sabi ni Marco. At binuksan ang kahon. Isang kumikinang na diamond necklace ang laman nito. Napatakip si Samantha sa kanyang bibig. Marco, hindi mo kailangang gawin to. Isinuot ni Marco ang kwintas sa kanya. Ang malamig na metal ay tila nagbigay ng kuryente sa kanyang balat. This is just the beginning, my love. Ibibigay ko sa iyo ang buong mundo. At naniwala siya. Ang engagement party ay perpekto. Ang mahinang tunog ng mga kubyertos. Ang tawanan ng mga piling bisita. Ang marangyang ilaw mula sa mga chandelier. Nasa gitna ng lahat si Samantha at Marco. Parang hari at reyna sa kanilang sariling kaharian. Naramdaman niya ang kamay ni Marco sa kanyang baywang. Masaya ka ba? Bulong nito. Higit pa sa masaya. Sagot niya. Isinandal ang ulo sa balikat nito. Ito na yon. Ang rurok ng kanyang pangarap.
Maya-maya pa umakyat sa maliit na entablado si Marco para sa kanyang talumpati. Kinuha nito ang mikropono. Ngumiti ito sa kanya, isang nangiting nagpatunaw muli sa kanyang puso. Humina ang musika. Ang lahat ng atensyon ay nasa kanila. Magandang gabi sa inyong lahat, panimula ni Marco. Gusto kong magpasalamat sa pagdalo ninyo sa gabing ito. Isang gabi na. Hindi na natapos ni Marco ang kanyang sasabihin. Biglang namatay ang mga ilaw sa entablado at umilaw ang malaking screen sa likod niya. Isang malakas na tunog ng static ang pumuno sa buong hall na sinundan ng isang video. Isang video na malabo. Isang video na kuha sa isang madilim na kwarto. Isang video ng isang babae. Isang babaeng kamukhang kamukha niya. Nanlaki ang mga mata ni Samantha. Hindi maari. Narinig niya ang mga bulungan, ang mga nagtatakang tanong, ang mga mahihinang hagik-gik, ang mga mapanghusgang tingin. Napatingin siya kay Marco. Ang ngiti sa mukha nito ay napalitan ng pagkabigla na mabilis na naging galit at pagkasuklam. Tumingin ito sa kanya, hindi na bilang kanyang minamahal, kundi bilang isang estranghero. Ang kastilyo na kanyang itinayo ay nagsimulang gumuho. Naramdaman ni Samantha ang panlalamig ng kanyang mga kamay, ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso, ang pagkatuyo ng kanyang lalamunan. Ang buong hall ay umikot sa kanyang paningin at sa isang iglap, ang paraisong pinapangarap niya ay nagsimulang maging abo. Ang video ay patuloy na umikot sa screen. Walang tunog, tanging mga gumagalaw na imahe na parang multo. Ngunit ang katahimikan nito ay mas malakas pa sa anumang sigaw. Para kay Samantha, ang mga bulungan ay naging mga alon, malalaking alon na humahampas sa kanya, nagbabantang lunurin siya. Ang bawat pares ng mata sa silid na yon ay naging mga kutsilyo, tumatarak sa kanyang pagkatao. Hindi ako yan. Paulit-ulit niyang bulong sa sarili. Isang desperadong panalangin, hindi ako yan. Kanyang mga mata ay naghahanap ng isang kanlungan, isang tao na maniniwala sa kanya. At natagpuan niya si Marco. Nakatayo pa rin ito sa entablado, nakatingin sa screen, ang mukha ay isang blangkong maskara. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, nakita ni Samantha ang isang bagay na mas masakit pa sa galit. Pagkasuklam, malamig at matalim. Ang unang humiwa sa katahimikan ay ang ina ni Marco, si Doña Elenita. Lumakad ito papalapit sa kanya. Ang bawat hakbang ay mabigat at puno ng awtoridad. Huminto ito sa kanyang harapan. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Ano ang klaseng kahiyan ito? Mariin itong sabi. Ang boses ay sapat lang na marinig nilang dalawa. Ngunit ang bigat nito ay parang sampal. Paano mo nagawa ito sa anak ko? Sa pamilya namin? Hindi po ako yan, ma'am. Halos paos na sagot ni Samantha. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Maniwala po kayo sa akin. Maniwala? Isang mapaklang tawa ang kumawala sa labi ng Donya. Nakikita ng lahat ang katotohanan. Lumayas ka sa pamamahay ko. Ngayon din. Walang lugar ang isang tulad mo sa pamilyang ito. Bawat salita ay isang latigo na humahagupit sa kanyang puso. Binalewala niya ang Donya. Ang tanging mahalaga ay si Marco. Naglakad siya papalapit sa entablado. Ang kanyang mga binti ay nanginginig. Inabot niya ang kamay ni Marco. Marco, please, pagmamakaawa niya. Sabihin mo sa kanila. Sabihin mong hindi totoo yan. Kilala mo ako. Ngunit ang Marco na kaharap niya ay hindi na ang Marco na minahal niya. Frio ang kanyang mga mata. Tiningnan nito ang kamay niyang nakahawak sa braso niya na para bang ito ay isang maruming basahan. At sa isang marahas na galaw, iwinaksi nito ang kanyang kamay. Isang kolektibong hininga ng pagkabigla ang narinig mula sa mga bisita. Huwag mo akong hawakan, malamig na sabi ni Marco. Ang boses ay walang anumang emosyon. Gumuho ang mundo ni Samantha.
Ang sakit. Sobrang sakit. Isang punyal na bumaon ng malalim sa kanyang puso at si Marco mismo ang may hawak nito. Kinuha ni Marco ang mikropono. Tumingin siya hindi kay Samantha, kundi sa mga bisita. Ako ay humihingi ng paumanhin sa inyong lahat para sa iskandalong ito. Deklara niya, ang boses ay malakas at matatag. Ang engagement na ito ay kanselado na. Tapos na. Sa isang pangungusap, winasak ni Marco ang lahat ng kanilang pinangarap. Hindi na napigilan ni Samantha ang kanyang mga luha. Bumuhos ang mga ito na parang ulan. Dala ang lahat ng kanyang sakit at kahihiyan. Naramdaman niyang para siyang isang basag na salamin sa gitna ng silid. Pinagtitinginan ng lahat ang kanyang watak-watak na pagkatao. Gusto niyang tumakbo, magtago, maglaho, at sa sandaling iyon, isang pamilyar na kamay ang humawak sa kanyang balikat. Halika na, Sam. Ialis na kita rito. Bulong ni Leslie sa kanyang tainga. Si Leslie, ang tanging taong nanatili sa kanyang tabi. Inalalayan siya ni Leslie palayo sa karamihan. Ang mga mapanghusgang mukha ay naging malabong mga imahe na lamang habang papalabas sila ng hall. Ang bawat hakbang ay isang pagdurusa. Ang dating paraiso ay naging impyerno. Sa loob ng sasakyan, humagulgol si Samantha na parang isang bata. Yakap siya ni Leslie. Hinahaplos ang kanyang likod. Tahan na, bestie, sabi ni Leslie. Hindi kita pababayaan. Mga salitang dapat sana ay nagbigay ng kapanatagan, ngunit ang tanging naramdaman ni Samantha ay ang pag-iisa. Kinagabihan, sa kanyang madilim na kwarto, tila wala ng katapusan ang kanyang pag-iyak. Basag na ang kanyang puso. Wasak na ang kanyang buhay. Biglang tumunog ang cellphone niya. Si Leslie. Sam, sabi ni Leslie sa kabilang linya. Ang boses ay nagmamadali. Makinig ka. Huwag kang mawalan ng pag-asa. May nahanap ako. Isang bagay na maaring magpatunay na inosente ka. Isang sinag ng pag-asa ang sumilay sa puso ni Samantha. Ano yon, Les? Anong nahanap mo? Hindi ko pwedeng sabihin sa telepono. Magkita tayo, sabi ni Leslie. Sa isang tagong lugar sa may bangin malapit sa highway. Doon, walang makakarinig sa atin. Doon natin aayusin ang lahat. Ang batchda. Isang lugar na hiyulan. Ngunit sa desperasyon ni Samantha, hindi na niya inisip ang panganib. Kumapit siya sa tanging pag-asa na ibinibigay sa kanya. Sige, sagot niya. Ang boses ay nanginginig pa rin ngunit may bahid na ng determinasyon. Pupunta ako. Ang lamig ng hangin ay tila tumatagos sa balat ni Samantha habang minamaneho niya ang kanyang sasakyan sa madilim at palikong daan. Tanging ang liwanag mula sa headlights ang kanyang gabay. Sa bawat pagpihit ng manibela, bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Isang halo ng takot at pag-asa. Pag-asa. Iyon na lang ang tanging kinakapitan niya. Nang marating niya ang tuktok ng bangin, nakita niya ang sasakyan ni Leslie na nakaparada sa gilid ng daan. Nakatayo ito sa laba, nakasandal sa pinto ng kotse, tinitingnan ang kadiliman sa ibaba. Ang buhok nito ay nililipad ng malakas na hangin. Bumaba si Samantha at sinalubong siya. Les, ano yon? Anong nalaman mo? Lumingon si Leslie at sa murang liwanag ng buwan, isang kakaibang nangiti ang sumilay sa mga labi nito. Isang nangiting hindi abot sa kanyang mga mata. Ang ganda rito, di ba? Sabi ni Leslie, ang boses ay kalmado. Tahimik, perpekto para sa mga sikreto. Leslie, ano bang nangyayari? Nag-aalala na ako, sabi ni Samantha. Humarap si Leslie sa kanya. Naaawa ako sa iyo, Sam. Totoo, sabi nito. May halong pang-uuyam. Palagi kang ganyan. Masyadong mabait. Masyadong mapagtiwala. Hindi mo nakikita ang ahas kahit nasa harapan mo na. Napakunot ang noo ni Samantha. Ano ang sinasabi mo? Tumawa si Leslie.
Isang tawang walang kagalakan. Ang video. Nagustuhan mo ba? Ako ang personal na pumili ng anggulo. Sinigurado kong kamukhang kamukha mo, pero sapat na malabo para hindi mapatunayang hindi ikaw. Ayaham na. Parang isang malaking piraso ng yelo ang bumaon sa dibdib ni Samantha. Ang hangin ay biglang naging mabigat. Halos hindi na siya makahinga. Hey, hindi. Bakit mo sinasabi iyan? Nagbibiro ka lang, di ba? Lumapit si Leslie. Ang mga mata ay nagliliyab sa isang damdaming matagal nang nakatago. Galit. Inggit. Biro. Buong buhay ko, Sam, ako ang anino mo. Palaging si Samantha ang maganda. Si Samantha ang matalino. Si Samantha na nakakuha ng lahat. Si Marco, dapat sa akin siya. Ang buhay na yan. Dapat sa akin. Bawat salita ay isang sampal. Ang kanyang matalik na kaibigan. Ang kanyang kapatid. Paano mo nagawa sa akin to? Garalgal na tanong ni Samantha. Ang mga luha ng pag-asa ay napalitan ng mga luha ng sakit at galit. Minahal kita, Leslie. Tinuring kitang kapatid. At yan ang problema mo, Samantha. Masyado kang mapagmahal, sigaw ni Leslie. Hindi mo nakita na habang niyayakap kita, unti-unti kong sinisira ang buhay mo. Sa sobrang galit, hindi na nakapagpigil si Samantha. Sinugod niya si Leslie, tinulak ito ng malakas. Traitor ka! Ahas ka! Natumba si Leslie, ngunit mabilis itong bumangon. At sa kanyang pagtayo, may isang bagay na kumislap sa kanyang kamay. Isang baril. Nanigas si Samantha sa kanyang kinatatayuan. Ang galit niya ay napalitan ng purong takot. Gusto mo akong patayin? Nanginginig niyang tanong. Patayin! Ngumisi si Leslie. Hindi, Sam. Itatama ko lang ang lahat. Aalisin ko ang bida sa kwento para sa wakas ako naman. Itinutok ni Leslie ang baril. Pumikit si Samantha. At sa isang iglap, ang buong buhay niya ay nag-flashback sa kanyang isipan. Ang kanyang ina, si Marco, ang mga pangarap niya. Lahat ay naglalaho. Isang putok. Malakas, nakabibingi. Naramdaman niya ang isang matinding kirot sa kanyang tagiliran. Isang init na mabilis na kumalat sa buong katawan niya. Napatingin siya sa kanyang damit, sa mantsa ng dugong nagsisimulang lumaki. Leslie. Ngumiti si Leslie, isang ngiting demonyo. Paalam, best friend. At sa huling pagkakataon, tinulak siya nito. Nang buong lakas, nawalan ng balanse si Samantha. Naramdaman niya ang pagkawala ng lupa sa kanyang mga paa. Ang hangin na sumasalubong sa kanyang pagbagsak. Ang mga matutulis na bato. Ang mukha ni Leslie na papalayo ng papalayo. Ang huli niyang naisip bago lamunin ng kadiliman ay ang mukha ng kanyang ina. Sa kabilang dako ng lungsod, nagising ang ina ni Samantha mula sa isang masamang panaginip. Bigla siyang kinabahan. Kinuha niya ang telepono para tawagan ang anak. Ngunit bago pa niya ito magawa, ang telepono mismo ang tumunog. Isang hindi pamilyar na numero. Hello? Ito po ba ang ina ni Samantha Reyes? Tanong ng isang malamig na boses. Opo, ako nga. Bakit po? May natagpuan po kaming sasakyan na nakapangalan sa kanya. Iniwan malapit sa isang bangin. Sabi ng pulis. Mayroon din pong suicide note. Nabitiwan ng ina ang telepono. Hindi. Bulong niya. Hindi. Hindi. Ang kanyang sigaw ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Isang sigaw ng isang inang nawalan ng lahat. Isang sigaw na unti-unting naging isang walang katapusang pagtangis hanggang sa ang kanyang isip ay sumuko at niyakap ng kadiliman. Sa paanan ng bangin, sa gitna ng ulan na nagsimulang pumatak, nakahandusay ang dugo ang katawan ni Samantha. Halos wala ng buhay, halos wala ng pag-asa. Ngunit sa gitna ng kadiliman, isang anino ang lumapit, isang lalaki. Lumuhod ito sa tabi niya. Dahan-dahan, isang kamay ang humaplos
sa kanyang mukha na puno ng dugo at putik. Isang kamay na malumanay at maingat. Isang boses, malalim at mahinahon, ang bumulong sa gitna ng ulan. Huminga ka, mabubuhay ka. Ang unang nagmulat kay Samantha ay hindi ang liwanag, kundi ang sakit. Isang matinding kirot sa kanyang tagiliran na tila may nag-aapoy na bakal na nakadikit doon. Sinundan ito ng mabigat na pakiramdam sa kanyang mukha na parang suot-suot niya ang isang maskarang gawa sa semento. May mahinang tunog ng makina sa kanyang paligid. Amoy gamot. Amoy ospital. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Malabo. Isang puting kisame ang sumalubong sa kanya. Sinubukan niyang gumalaw, ngunit kahit ang simpleng pag-angat ng daliri ay nagdulot ng panibagong bugso ng sakit. Buhay ako. Ang kaisipang yon ay hindi nagdulot ng ginhawa, kundi ng panibagong alon ng pighati. Naalala niya ang lahat, ang mukha ni Leslie na puno ng tagumpay, ang lamig ng baril, ang pagbagsak. Isang pinto ang bumukas at isang lalaking nakaunipormeng puti ang pumasok. Mayroon itong mahinahong muka at mga matang tila nakakita na ng maraming pasakit. "Mabutit gising ka na, Miss Reyes," sabi ng lalaki. "Ako si Dr. Simon, nasa isang pribadong pagamutan ka." Sinubukan ni Samantha na magsalita, ngunit isang ungol lang ang lumabas sa kanyang mga labi. Ang kanyang lalamunan ay tuyo at masakit. "Huwag ka munang magsalita," sabi ni Dr. Simon. "You've been through a lot. Marami kang operasyong pinagdaanan." Sa mga sumunod na linggo, si Dr. Simon ang naging kanyang anino. Matiyaga siyang inalagaan ito, ipinapaliwanag ang bawat proseso ng kanyang paggaling. Nalaman niyang maliban sa tama ng bala, ang kanyang katawan ay nagtamo ng maraming sugat at bali mula sa pagkakabagsak. Ngunit ang pinakamatinding pinsala ay nasa kanyang mukha. Isang araw, nang medyo malakas na siya, tinulungan siya ni Simon na makaupo sa isang wheelchair. "Handa ka na ba?" tanong nito. Hindi niya alam kung para saan, pero tumango na lang siya. Dinala siya ni Simon sa harap ng isang malaking salamin na natatakpan ng puting kumot. Huminto sila. "Kailangan mong makita ito para matanggap mo," mahinahong sabi ni Simon, "para makapagsimula ka." At sa isang mabilis na galaw, hinila nito ang kumot. Ang babae sa salamin ay isang halimaw. Hindi. Hindi iyon maaari. Ang kanyang mukha ay isang mapa ng mga peklat at tahi. Ang isang mata ay bahagyang nakapikit. Ang kanyang labi ay tabingi. Ito ay mukha ng isang taong dumaan sa impyerno at nagbalik. Isang sigaw ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Isang sigaw na puno ng sakit, galit at pagkasuklam sa sarili. Humagulgol siya. Niyugyug ang wheelchair. Ito na ba ang parusa sa kanya? Ang mabuhay sa isang katawan at mukha na hindi na niya makikilala? Naramdaman niya ang mga kamay ni Simon sa kanyang mga balikat, matatag ngunit malumanay. "Hindi pa tapos ang lahat," sabi nito. "Maari nating ayusin ito. Maari kitang bigyan ng bagong mukha." "Bakit it?" hikbi ni Samantha. "Bakit mo ako tinutulungan? Hindi mo ako kilala." Umupo si Simon sa isang silya sa tabi niya. Tumingin ito sa malayo. Ang mga mata ay puno ng isang lumang kalungkutan. "Dahil minsan, may isang taong hindi ko nailigtas." Panimula nito. "Ang aking fiancé. Naaksidente kami? Sinubukan ko ang lahat, pero nawala pa rin siya sa akin. Nang makita kita sa paanan ng bangin na yon, sa pagitan ng buhay at kamatayan, nakita ko siya. Binigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon para itama ang isang pagkakamali ng nakaraan." Katahimikan. Sa unang pagkakataon, nakita ni Samantha ang kaluluwa sa likod ng pagiging doktor ni Simon. Isang kaluluwang may sugat, tulad niya. Ang mga sumunod na buwan ay isang malabong panaginip ng sakit at paggaling. Sunod-sunod na operasyon, mga gabing hindi siya makatulog dahil sa sakit at sa mga bangungot. Ngunit sa bawat araw,
Naramdaman niya ang isang bagong apoy na nagliliyab sa loob niya. Hindi na ito ang apoy ng pag-ibig o pangarap. Ito ay ang apoy ng galit, ang paghihiganti. Dumating ang araw ng huling pagtatanggal ng benda. Nakatayo si Samantha sa harap ng salamin, habang si Simon ay maingat na inaalis ang huling sapin ng gasa sa kanyang mukha. Bawat pag-ikot ay isang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Nang matanggal ang lahat, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang babae sa salamin ay isang estranghera. Perpekto ang kutis nito. Matangos ang ilong. Ang mga labi ay may tamang hugis. Ang mga mata lang ang natirang pamilyar. Ngunit ngayon, wala na ang dating kinang ng kabaitan. Napalitan ito ng isang malamig at matalim na tingin. Hindi na siya si Samantha Reyes. Si Samantha ay namatay sa bangin na iyon. Sino ka? Bulong niya sa refleksyon. Kailangan niya ng bagong pangalan. Isang pangalan na kasing tatag ng bakal na bumuo sa kanya. Isang pangalan na magiging simbolo ng kanyang bagong misyon. Danica, deklara niya. Ang boses ay matatag sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan. Ang pangalan ko ay Danica. Isang linggo pagkatapos noon, habang nagbabasa siya ng mga balita sa isang tablet na bigay ni Simon, isang larawan ang pumukaw sa kanyang atensyon. Isang magazine cover. Nasa larawan si Marco at Leslie, magkayakap at nakangiti. Ang headline, Power Couple. The Del Rosario Medina engagement seals a ₱1 billion merger. Nanginginig ang mga kamay ni Danica habang tinititigan ang larawan. Ang 2 taong sumira sa kanyang buhay, ngayon ay nasa tuktok ng mundo, nagpapakasaya sa kanilang tagumpay na itinayo sa kanyang mga labi. Isinara niya ang kanyang mga palad hanggang sa bumao ng kanyang mga kuko. Ang sakit ay nagpaalala sa kanya na totoo ang lahat. Ang sakit ay nagbigay sa kanya ng lakas. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Tanaw ang abalang syudad sa labas. Ito ang magiging bago niyang mundo, ang kanyang magiging entablado. Oras na para magbayad kayo. Makalipas ang 1 taon, ang babaeng dating kilala bilang Samantha Reyes ay handa na. Hindi na siya ang babaeng umiiyak sa isang madilim na kwarto. Ang babaeng nakatayo ngayon sa harap ni Dr. Simon ay matigas, matalim at mapanganib. Suot niya ang isang mamahaling itim na pantsuit na tila hinulma sa kanyang katawan. Ang kanyang buhok ay maikling maikli, nagpapatingkad sa kanyang matapang na mukha. Sa kanyang kamay ay isang leather portfolio na naglalaman ng kanyang bagong pagkatao. Danica Cruz, isang investment genius na nag-aral at nagtrabaho sa Europa. Bumalik sa Pilipinas para maghanap ng mga bagong oportunidad. Ang lahat ng ito, ang bagong pangalan, ang bagong kasaysayan, ang pondo sa bangko, ay maingat na inihanda ni Simon. Handa ka na ba talaga para rito? Tanong ni Simon. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Danica, ang papasukin mo ay lungga ng mga ahas. Huwag mong hayaang lamunin ka ng galit mo. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Danica. Simon, ang galit ko ang nagligtas sa akin. Ito ang tanging bagay na nagpanatili sa aking buhay sa loob ng 1 taon. Huwag kang mag-alala. Hindi ako padadala sa emosyon. Ngunit habang papasok siya sa nagtataasang gusali ng Del Rosario Corporation, naramdaman niya ang unti-unting pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ito ang lugar na dapat sana ay magiging bahagi ng kanyang kinabukasan. Ngayon, ito ang magiging teatro ng kanyang paghihiganti. Lahat ng mga mata ay napako sa kanya habang naglalakad siya sa lobby. Ang kanyang bawat hakbang ay may bigat at kumpiyansa. Ang mga empleyadong nakakasalubong niya ay napapatingin, nagbubulungan. Sino ang babaeng ito? Miss Cruz, hinihintay na po kayo ni Sir Marco sa kanyang opisina, sabi ng isang sekretary. Tumango siya at sumunod. Bawat hakbang palapit sa opisina ng CEO
ay isang pagsubok sa kanyang pagpipigil. Nang bumukas ang malaking pinto na gawa sa kahoy, naroon siya. Si Marco. Nakaupo ito sa likod ng kanyang malaking mesa, abala sa pagbabasa ng mga dokumento. Bahagyang nagbago ang itsura nito. May kaunting guhit na ng pagod sa ilalim ng kanyang mga mata. Ngunit naroon pa rin ang parehong anyo na minsan niyang minahal ng buong puso. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga palad. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang manakit. Ngunit ang mukha niya ay nanatiling isang kalmadong maskara. Nag-angat ng tingin si Marco. Sa isang iglap, natigilan ito. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa. May paghanga sa mga mata nito, ngunit meron ding pagkalito. Miss Danica Cruz, sabi ni Marco. Tumatayo para kamayan siya. It's a pleasure to finally meet you. Your resume is very impressive. The pleasure is all mine, Mr. Del Rosario. Sagot ni Danica, ang boses ay matatag at professional. Inabot niya ang kanyang kamay. Ang pagdampi ng kanilang mga balat ay nagpadala ng isang kuryente sa kanyang buong katawan. Ang kamay na ito. Ang kamay na minsan niyang hinawakan ng may pagmamahal. Ang kamay na dapat sana ay hahawak sa kanya habang buhay, ay malamig na ngayon. Isang paalala ng nakaraan. Ngunit pinanatili niyang blanko ang kanyang mukha. Para kay Marco, ito ay isang simpleng handshake lamang. Para sa kanya, ito ang pagseselyo ng isang kasunduan sa demonyo. Umupo sila. Ang interview ay hindi naging isang simpleng tanong at sagot. Ito ay naging isang matalinong diskusyon. Ipinakita ni Danica ang kanyang galing, ang kanyang kaalaman sa pandaigdigang merkado, ang kanyang mga agresibong ideya para palaguin ang kumpanya. Habang nagsasalita si Danica, hindi maalis ni Marco ang kanyang tingin. Mayroong kakaiba sa babaeng ito. Ang kanyang talino ay hindi maikakaila. Ngunit mayroon pa. Ang paraan ng kanyang pagngiti, isang ngiting hindi umaabot sa mata. Ang kislap ng determinasyon sa kanyang tingin. Isang pamilyar na pakiramdam na hindi niya matukoy. You are exactly what this company needs, Miss Cruz. Pag-amin ni Marco, puno ng paghanga. I believe so, Mr. Del Rosario. Sagot ni Danica ng may kumpiyansa. Nang patapos na ang kanilang pag-uusap, bumukas ang pinto ng opisina ng walang katok. Pumasok si Leslie. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo ni Danica. Nakatayo sa kanyang harapan ang babaeng bumaril sa kanya at itinulak siya sa bangin. Mas gumanda ito. Mas naging sopistikada. Suot nito ang damit na halatang mamahalin at sa daliri nito ay nakasuot ang isang malaking engagement ring. Ang sing-sing na dapat sana ay para sa kanya. Marco, darling, may meeting pa tayo sa... Natigilan si Leslie nang makita si Danica. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Isang tingin na may halong pag-usisa at bahagyang pagmamata. Oh, sorry. Hindi ko alam na may bisita ka pala. Tumayo si Marco. Leslie, I'd like you to meet Danica Cruz. Siya ang bagong Vice President for Strategic Investments natin. Miss Cruz, this is my fiancé, Leslie Medina. Fiancé. Ang salitang yon ay parang lason na tumarak sa pandinig ni Danica. Ngunit ngumiti lang siya. Isang pekeng na mangiti na kanyang pinraktis ng libu-libong beses sa harap ng salamin. It's a pleasure to meet you, ma'am. Sabi ni Danica, inilahad ang kanyang kamay. Nag-atubiling tinanggap ni Leslie ang kamay niya. Ang pagdampi ng kanilang mga kamay ay malamig. Welcome to the company, Miss Cruz. Thank you, sabi ni Danica. Hindi binibitiwan ang tingin kay Leslie. I look forward to working closely with both of you. Nang mag-isa na lang si Danica sa elevator pababa, doon lang niya hinayaang lumabas ang kanyang totoong emosyon. Napasandal siya sa malamig na pader na metal. Ang kanyang paghinga ay mabigat. Ang makita silang dalawa ng magkasama, masaya at matagumpay, ay mas masakit kaysa sa inaakala niya. Ngunit ang sakit ay mabilis na napalitan ng determinasyon. Tapos na ang unang hakbang. Nakapasok na siya. Ang anino ay nagbalik na. Kinagabihan, sa kanyang unang araw,
Nagkaroon ng isang welcome dinner para sa kanya kasama ang mga board members. Sa kalagitnaan ng pagpupulong, habang ipinapaliwanag ni Danica ang isang punto, kinuha niya ang ballpen mula sa mesa para magsulat sa whiteboard. Isang simpleng kilos lang yon. Ang paraan ng pag-ikot niya ng ballpen sa pagitan ng kanyang mga daliri bago magsulat. Isang maliit na habit na palaging ginagawa ni Samantha kapag siya ay nag-iisip ng malalim. Sa kabilang dulo ng mahabang mesa, natigilan si Marco. Napatingin siya ng diretso kay Danica. Ang kilos na yon. Saan niya na ba yon nakita? Tila may isang lumang alaala na gustong kumawala mula sa isang nakakandadong baul sa kanyang isipan. Hindi na niya napigilan ang sarili. Nang matapos ang meeting at paalis na ang lahat, tinawag niya si Danica. "Miss Cruz," sabi niya. Ang boses ay bahagyang nag-aalangan. Lumingon si Danica. "Yes, sir?" "Alam kong kakatwa ito pero..." Nag-atubili siya. "Miss, magkakilala ba tayo?" Nanigas ang puso ni Danica. Tinitigan niya si Marco. Pinanatiling kalmado ang kanyang mukha. Ito na, ang unang pagsubok. Isang mahinang tawa ang kumawala sa mga labi ni Danica. Isang tawang pinaraktis niya para maging perpekto, may halong aliw at kaunting hiya. "Naku sir," sabi niya, bahagyang umiiling. "Madalas pong may nagsasabi sa akin yan. Siguro po ay mayroon lang akong isa sa mga mukhang yon na madaling matandaan." Ang kanyang sagot ay simple at direkta, sapat na para alisin ang hinala nang hindi nagiging depensibo. Nakita niya ang pagkalito sa mukha ni Marco na dahan-dahang napalitan ng pagtanggap. "Siguro nga," sabi ni Marco, na tila kinukumbinsi ang sarili. Paumanhin sa abala, Miss Cruz. "Walang anuman, sir. Good night," sabi ni Danica bago tumalikod at naglakad palayo. Ang kanyang puso ay kumakalabog sa kanyang dibdib. Muntik na. Sa mga sumunod na linggo, sinimulan ni Danica ang kanyang maingat na laro. Ginawa niyang kailangan ang kanyang sarili sa kumpanya. Bawat ideya niya ay napakatalino. Bawat mungkahi niya ay nagdudulot ng kita. Unti-unti, nakuha niya ang tiwala at paghanga hindi lang ni Marco, kundi ng buong board. At sa bawat papuri na natatanggap niya, nakikita niya ang lamat na lumalaki sa pader ni Leslie. Ang pagkakataon ay dumating sa isang mahalagang pagpupulong. Ipinipresenta ni Leslie ang isang malaking proposal para sa isang bagong proyekto. Habang nagsasalita ito, napansin ni Danica ang isang kritikal na pagkakamali sa financial projections, isang pagkakamali na maaring magdulot ng milyon-milyong pagkalugi sa kumpanya. Naghintay siya ng tamang tiyempo. Nang matapos si Leslie at nagtanong kung may mga katanungan, itinaas ni Danica ang kanyang kamay. "Maganda ang proposal, Miss Medina," panimula niya. Ang boses ay puno ng respeto. "Ngunit kung papayagan ninyo, mayroon lang akong isang maliit na suhestiyon para mas mapaganda pa ito." Kalmado niyang ipinaliwanag ang pagkakamali sa mga numero, hindi sa paraang naninira, kundi sa paraang tumutulong. Ipinakita niya ang tamang kalkulasyon sa screen. Ang resulta ay agaran. Namangha ang mga board members, si Marco ay tumingin sa kanya nang may bagong antas ng paghanga. "Excellent point, Miss Cruz. Thank you for catching that," sabi ni Marco. Napilitang ngumiti si Leslie. Ngunit nakita ni Danica ang apoy sa mga mata nito. Ang nangiti nito ay isang maskara lamang para sa kahihiyan at galit. Dahil sa insidenteng iyon, lalong naging malapit si Marco kay Danica pagdating sa mga usaping pangnegosyo. Isang gabi, inimbita siya nito para sa isang business dinner. Silang dalawa lang. "Para mas mapag-usapan natin ang bagong direksyon ng kumpanya," sabi ni Marco. Pumayag si Danica. Habang nasa isang mamahaling restaurant sila, dumating si Leslie. Hindi inaasahan. "Darling, sinusurpresa sana kita," sabi ni Leslie. Ang ngiti ay halatang pilit. Ngunit nang makita niya si Danica,
Ang ngiti ay naglaho. Oh, may kasama ka pala. Leslie, this is a business dinner. Paliwanag ni Marco, halatang naabala. Umupo si Leslie sa kanilang mesa at sinigurado niyang sirain ang gabi. Palagi niyang pinuputol ang usapan ni Danica at Marco. Ipinaparamdam kay Danica na hindi ito kabilang. Ngunit si Danica ay nanatiling kalmado, isang profesional na hindi natitinag. Ang tensyon sa pagitan ni Marco at Leslie ay lalong naging halata. Isa na namang lamat sa kanilang perpektong relasyon. Alam ni Danica na kailangan niya ng isang bagay na mas matibay. Isang gabi, nang sigurado siyang wala ng tao sa opisina, ginamit niya ang isang master keycard na palihim niyang ipinagawa. Pinasok niya ang opisina ni Leslie. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa bawat hakbang. Ang tanging liwanag ay mula sa mga ilaw ng syudad sa labas ng bintana. Hinalughog niya ang mga drawer, ang mga cabinet. Puro mga papel lang ng proyekto at mga personal na gamit. Nang malapit na siyang sumuko, napansin niya ang isang bahagi ng sahig sa ilalim ng mesa na bahagyang nakaangat. Isang floor safe, ngunit kailangan ng kombinasyon. Sa tabi nito, sa ilalim ng desk, ay isang maliit na drawer na nakakandado. Gamit ang isang paperclip, maingat niyang binuksan ito. Sa loob ay isang maliit, itim na kahon na gawa sa kahoy. Nakakandado rin. Ito na siguro yon. Bigla, may narinig siyang mga yabag sa labas. Ang security guard. Mabilis niyang isinara ang drawer, inayos ang lahat, at nagtago sa likod ng isang malaking halaman. Dumaan lang ang guard. Nakahinga siya ng maluwag. Kinuha niya ang maliit na kahon at inilagay sa kanyang bag. Kailangan niyang malaman kung ano ang nasa loob nito. Pag-uwi niya sa kanyang apartment, tumawag si Simon. "Danica, kumusta ka?" Tanong nito. Ang boses ay puno ng pag-aalala. "Okay lang ako," sagot niya habang tinititigan ng kahon. "Mag-ingat ka," sabi ni Simon. "Nararamdaman kong masyado ka nang nalulunod sa paghihiganting iyan. Baka isang araw, hindi mo na makilala ang sarili mo." "Ito na ako ngayon, Simon," malamig niyang sagot bago ibaba ang telepono. Kinabukasan, alam ni Danica na naghihinala na si Leslie. Ang mga tingin nito sa kanya ay mas matalim. Ang mga ngiti nito ay mas mapanlason. Nang araw na yon, habang papunta si Danica sa kanyang sasakyan sa parking lot, hinarang siya ni Leslie. Walang ibang tao sa paligid. Ang tanging maririnig ay ang ugong ng mga aircon. Nakatayo si Leslie, ang mga braso ay magkasalikop sa dibdib. Wala na ang peking ng ngiti. Wala na ang pagkukunwari. "Diretsuhin na natin to," sabi ni Leslie. Ang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. "Hindi ako naniniwala sa mga palusot mo. May mali sa'yo." Lumapit ito. Isang hakbang na lang ang pagitan nila. Tinitigan siya nito ng diretso sa mata na para bang sinusubukang basahin ang kanyang kaluluwa. "Sino ka ba talaga? At anong kailangan mo sa amin?" Sa harap ng direktang pagbabanta ni Leslie, isang malamig na katahimikan ang bumalot kay Danica. Hindi siya natinag. Sa halip, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngingiting puno ng awa. "Miss Medina?" Panimula ni Danica. Ang boses ay kalmado na tila nag-uusap lang sila tungkol sa panahon. "Ang kailangan ko po ay ang ikabubuti ng kumpanya. Kung yun po ay banta sa inyo, marahil ay dapat ninyong tanungin ang inyong sarili kung bakit." Tinalikuran niya si Leslie nang hindi na hinintay ang sagot nito. Iniwan itong nakatayo, nang gagalaiti sa galit. Alam ni Danica na mapanganib ang kanyang ginawa. Tinatapakan na niya ang teritoryo ng isang ahas. Kailangan na niyang malaman kung ano ang itinatago nito. Pag-uwi niya sa kanyang apartment, ang tanging nasa isip niya ay ang maliit na itim na kahon. Ginamit niya ang isang maliit na kit na bigay ni Simon at pagkatapos ng ilang minutong puno ng tensyon, isang mahinang click ang narinig niya. Bumukas ang kahon. Sa loob, wala masyadong laman.
May ilang mga lumang dokumento, mga shipping manifest, mga bank statement mula sa isang foreign account na may mga kahina-hinalang transaksyon. Lahat ay nakapangalan sa ama ni Marco, si Don Ricardo del Rosario. Petsado ang mga ito ilang taon na ang nakalipas. Mukhang smuggling, illegal na importasyon, isang krimen na maaring magpabagsak sa buong pangalan ng Del Rosario. Ngunit hindi iyon ang pinakamahalaga. Sa ilalim ng mga papel ay may isang maliit na microcassette recorder. Luma na ito. Kinuha ito ni Danica. Nanginginig ang mga kamay at pinindot ang play. Isang mahinang hiss ng static ang unang narinig. Pagkatapos, isang boses. Ang boses ng ama ni Marco, si Don Ricardo. Anong kailangan mo, Leslie? Pera? Sabihin mo lang ang halaga. Sumunod ang boses ni Leslie. Mas bata pa noon, ngunit kasing talim at kasing lason na ng kilala niya. Hindi pera ang kailangan ko, Tito Ricardo. Alam niyo yan. Simple lang ang gusto ko. Isang bagay na matagal nang dapat ay sa akin. Narinig ni Danica ang pagbuntong hininga ni Don Ricardo. Si Marco, hindi mo siya maaaring pilitin na kaya niyo siyang pilitin. Putol ni Leslie. Mayroon akong kopya ng lahat ng dokumentong ito. Isang tawag ko lang sa media, tapos ang Del Rosario Corporation, tapos ang pangalan ninyo. Isipin ninyo ang kahihiyan, ang pagkakakulong, o maaari ninyong kausapin si Marco. Kumbinsihin niyo siya na ang pagpapakasal sa akin ay hindi isang pagpipilian, kundi isang business decision, isang pagsalba sa kumpanya, sa pamilya, isang mahabang katahimikan. At paano si Samantha? Tanong ni Don Ricardo. Ang boses ay puno ng pagod. Isang tawa ang narinig ni Danica, ang tawa ni Leslie. Si Samantha? Huwag kayong mag-alala sa kanya, Tito. Ako na ang bahala sa kanya. Natapos ang recording, napaupo si Danica sa sahig. Ang kanyang mga tuhod ay biglang nanghina. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang plano niya, ang kanyang simpleng plano ng paghihiganti, bigla itong naging komplikado. Si Marco. Hindi lang pala ito isang duwag na tumalikod sa kanya dahil sa isang video scandal. Ito ay isang taong nakakadena. Isang taong isinakripisyo ang kanilang pag-iibigan para iligtas ang kanyang pamilya mula sa kahihiyan at pagkakakulong. Ang pagtalikod niya sa kanya sa gabing iyon, hindi lang iyon pagtataksil. Iyon ay isang desperadong pagsunod sa isang blackmail. Hindi nito binabago ang katotohanang nasaktan siya, ngunit binabago nito ang lahat. Ang galit niya kay Marco ay biglang nahaluan ng isang emosyon na hindi niya inaasahan. Awa. Kinabukasan, sa opisina, tiningnan niya si Marco sa ibang paraan. Nakita niya ang bigat sa mga balikat nito, ang lungkot sa mga mata nito kapag inaakala niyang walang nakatingin. Minsan, mula sa kanyang opisina, natanaw niya sina Marco at Leslie na nagtatalo sa loob ng conference room. Nakikita niya ang galit at pagmamando sa bawat kilos ni Leslie at ang pagsuko at pagod sa mukha ni Marco. Ang lalaking minahal niya ay isang biktima rin pala. Nang gabing iyon, habang nag-aayos siya para umuwi, may kumatok sa pinto ng kanyang apartment. Nagulat siya nang makita kung sino iyon. Si Marco. Mag-isa ito. Amoy alak. Ang kanyang damit ay gusot at ang kanyang mga mata ay mapungay at puno ng isang sakit na ngayon lang lubusang naunawaan ni Danica. Mr. Del Rosario, anong ginagawa ninyo rito? Tanong niya. Sinusubukang panatilihing formal ang kanyang boses. Diretso itong pumasok na parang hindi siya narinig. Huminto ito sa gitna ng kanyang sala at tumingin sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagod at pagkalito. Hindi ko na kaya, bulong nito. Ang boses ay basag. Ang pagkukunwari, ang mga kasinungalingan, para akong unti-unting namamatay sa loob. Lumapit ito sa kanya. Naramdaman ni Danica ang pamilyar na init mula sa katawan nito. Gusto niyang umatras,
Ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakapako sa sahig. Hinawakan ni Marco ang kanyang mga braso, ang mga mata ay desperadong naghahanap ng sagot sa kanyang mukha. "Ikaw lang?" sabi nito. Ang hininga ay mainit at amoy alak. Sa lahat ng tao sa paligid ko, bakit sa'yo ko lang nararamdaman na pwede akong maging totoo? Ang bigat ng mga salita ni Marco ay nanatili sa hangin kahit na matagal na siyang nakaalis. Hinarap ni Danica ang gabi. Ang kanyang isip ay isang magulong bagyo. Ang awa, ang galit, ang pagkalito. Ang lahat ng emosyon ay nag-aaway sa loob niya. Winawasak ang pader ng yelo na maingat niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso. Kinabukasan, ang bagyong iyon ay sumalubong sa kanya sa opisina. Naroon si Leslie, naghihintay sa labas ng pinto niya na parang isang nag-aapoy na bantay. Ang peking ng ngiti nito ay wala na. Napalitan ng isang mapanganib na kalmadong ekspresyon. "Saan nagpunta si Marco kagabi?" tanong nito. Walang paligoy-ligoy. "Hindi ko alam ang sinasabi mo, Miss Medina," sagot ni Danica. Sinusubukang lampasan ito. Ngunit hinarangan ni Leslie ang kanyang daan. "Huwag mo akong gawing tanga," mariin na sabi ni Leslie. "Alam kong may something sa inyo, nararamdaman ko, at sisiguraduhin kong pagsisisihan mo kung ano man ang binabalak mo." Ang banta ay malinaw. Alam ni Danica na naubos na ang pasensya ni Leslie. Ang ahas ay handa ng manuklaw at hindi nga siya nagkamali. Nang araw ding iyon, habang abala si Danica sa kanyang trabaho, isang assistant ang nagmamadaling pumasok sa kanyang opisina. "Miss Cruz, pinapatawag po kayo ni Ma'am Leslie sa marketing department. Urgent daw po." Kahit nagtataka, sumunod si Danica. Pagdating niya roon, isang maliit na kaguluhan lang pala tungkol sa layout ng isang poster. Inabot ito ng 10 minuto. 10 minutong sapat na para sa isang bitag. Pagbalik niya sa kanyang opisina, wala namang nagbago. Ang kanyang laptop ay bukas pa rin. Ang kanyang mga gamit ay nasa ayos. Nagpatuloy siya sa kanyang trabaho. Walang kamalay-malay na ang lason ay naitanim na. Kinahapunan, isang email ang dumating sa lahat ng executive. Isang emergency board meeting. Sa loob ng 15 minuto. Pagpasok ni Danica sa conference room, naramdaman niya agad ang tensyon. Lahat ng board members ay naroon. Ang kanilang mga mukha ay seryoso. Si Marco ay nasa dulo ng mesa, ang mukha ay hindi maipinta. At sa tabi niya, nakatayo si Leslie. Ang mga mata ay nagliliyab sa isang kakaibang tagumpay. "Salamat sa pagdalo." Panimula ni Leslie. Ang boses ay matatag at malakas. "Pinatawag ko kayo dahil sa isang napakaseryosong bagay, isang pagtataksil sa loob mismo ng ating kumpanya." Naglakad si Leslie papunta sa malaking screen at ipinakita ang isang serye ng mga dokumento. Mga kopya ng kanilang pinakakompidensyal na plano para sa susunod na quarter. Ang mga planong ito, sabi ni Leslie, ay ipinadala sa ating pinakamalaking karibal kahapon ng hapon. Isang bulungan ng pagkabigla ang pumuno sa silid. At ayon sa aming IT investigation, pagpapatuloy ni Leslie, ang kanyang mga mata ay direktang tumama kay Danica. Ang lahat ng ito ay nagmula sa iisang computer. Ipinakita niya sa screen ang isang screenshot ng isang email. Ang pangalan ng nagpadala, Danica Cruz. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Danica. "Hindi. Paano? This is absurd. I would never do that." Pagtatanggol ni Danica sa sarili, tumatayo. "Talaga ba, Miss Cruz?" tanong ni Leslie, puno ng pang-uuyam. "Ang mga server logs ay hindi nagsisinungaling. Ang IP address ay tumutugma sa'yo. Ang oras ng pagpapadala ay kahapon, sa mga oras na ikaw lang ang naiwan sa iyong opisina. Ang lahat ng ebidensya ay perpektong itinahi. Bawat isa ay tumuturo sa kanya. Siya ay na-frame at alam niya kung sino ang may gawa nito." Tumingin siya kay Marco, naghahanap ng tulong
ng kahit katiting na pagtitiwala. Marco, maniwala ka sa akin. Hindi ko ito magagawa. Nag-iwas ng tingin si Marco. Ang kanyang mga kamay ay magkadikit sa ibabaw ng mesa. Nakita ni Danica ang pagtatalo sa kanyang mga mata, ang pagdududa, ang pressure, ang takot. Si Leslie ay bumulong ng isang bagay sa kanyang tainga, isang paalala, marahil ng sikretong nagbubuklod sa kanila. Huminga ng malalim si Marco. Nang tumingin itong muli kay Danica, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsuko. Danica, ang ebidensya ay klaro, sabi nito. Ang boses ay mababa at walang lakas. I'm sorry. My hands are tied. You're terminated, effective immediately. Gumuho na naman ang mundo niya. Ang kahihiyan, ang mga mapanghusgang tingin, ang pakiramdam ng pagiging mag-isa laban sa buong mundo. Para siyang bumalik sa gabing iyon ng engagement party. Ang kasaysayan ay umuulit. Natalo na naman siya. Habang inililigpit niya ang kanyang mga gamit mula sa kanyang mesa, sa ilalim ng tingin ng mga dating kasamahan, naramdaman niya ang pagtulo ng isang luha sa kanyang pisngi. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang lahat ng kanyang plano, gumuho na parang kastilyong buhangin. Naglakad siya palabas ng gusali, ang bawat hakbang ay mabigat. Nagsimulang pumatak ang ulan, na tila nakikidalamhati sa kanyang kabiguan. Tumayo siya sa gilid ng kalsada. Basang-basa, walang direksyon, walang pag-asa, nawala na ang lahat. Bigla, isang itim na payong ang sumilong sa kanya mula sa ulan. Napatingala siya, gulat. Nakatayo sa tabi niya si Simon, hawak ang payong. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Akala mo ba hahayaan kitang lumaban mag-isa? Dinala ni Simon si Danica pabalik sa kanyang apartment. Ang ulan sa labas ay kasinlakas ng bagyo sa loob ng kanyang dibdib. Paano nila ito nagawa sa akin? Ulit? Bulong ni Danica, nakaupo sa sofa. Ang basang damit ay nakadikit sa kanyang balat. Ang pakiramdam ng kabiguan ay malamig at mabigat. Dahil alam nilang mag-isa ka. Sagot ni Simon, inabutan siya ng isang tuyong tuwalya. Pero nagkakamali sila, hindi ka nag-iisa ngayon. Ang mga salitang yon ay parang isang mitsyang nagsindi ng natitirang pag-asa sa loob niya. Tumingala siya kay Simon, ang kanyang mga mata ay puno ng bagong determinasyon. Maaari ba nating labanan ito? Tanong niya. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Simon. Si Leslie ay naging pabaya dahil sa kanyang galit. At ang mga pabayang kriminal, palaging nagiiwan ng bakas. Magdamag silang nagtrabaho. Ang sala ni Danica ay naging isang command center. Gamit ang kanyang sariling laptop at ilang mga koneksyon sa mundo ng cybersecurity, sinimulang bakasin ni Simon ang digital na landas na iniwan ni Leslie. Ang bawat pag-type sa keyboard, ang bawat linya ng code na lumalabas sa screen ay isang hakbang palapit sa katotohanan. Ayan, sabi ni Simon, sa madaling araw, itinuturo ang screen. Gumamit siya ng isang public wifi para i-reroute ang signal at itago ang kanyang lokasyon. Akala niya matalino na yon. Pero heto ang orihinal na signal. Nagmula sa isang computer sa loob mismo ng Del Rosario Building, ilang minuto lang matapos kang paalisin sa iyong opisina. Hindi ito sapat para sa isang kaso sa korte, ngunit sapat na ito para magtanim ng pagdududa. Mayroon na silang sandata. Kinabukasan, habang pinag-aaralan nila ang kanilang susunod na hakbang, may isang kumatok sa pinto. Isang mensahero mula sa lobby. May iniabot itong isang simpleng puting sobre para kay Danica. Walang pangalan ng nagpadala. Nang buksan niya ito, nanginginig ang kanyang mga kamay. Sa loob ay isang piraso ng papel. Nakasulat dito ang schedule ng isang malaking press conference na magaganap sa 2 araw. Ang paksa. Ang opisyal na anunsyo ng pag-iisang dibdib nina Marco del Rosario at Leslie Medina. Sa ilalim nito, may isang sulat kamay na mensahe.
Patawad. Walang pangalan. Ngunit alam ni Danica kung kanino ito galing. Ito ang unang paglaban ni Marco. Ang kanyang paraan ng pagsasabing nasa panig pa rin siya ng katotohanan. Ibinibigay niya kay Danica ang entablado. Biglang naging malinaw ang lahat. Ito na ang pagkakataon nila. Isang pagkakataon para ibunyag ang lahat. Hindi sa isang madilim na silid, kundi sa harap ng buong mundo. Bago ang araw ng press conference, may isang lugar pa siyang kailangang puntahan, ang psychiatric hospital. Nakaupo ang kanyang ina sa isang hardin, nakatingin sa kawalan. Ang dating sigla sa mga mata nito ay matagal nang nawala, napalitan ng isang blangkong ulap. Umupo si Danica sa tabi niya. Hindi siya nagsalita. Hinawakan lang niya ang kamay ng kanyang ina. Sa una, walang reaksyon. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, dahan-dahang gumalaw ang mga daliri ng kanyang ina at hinigpitan ng hawak sa kanya. Tumingin ito sa kanya at sa isang saglit, isang kislap ng pagkilala ang sumilay sa mga mata nito. Anak? Isang salita lang. Ngunit para kay Danica, iyon ang lahat. Iyon ang gasolina na kailangan ng kanyang nag-aapoy na kaluluwa. Iyon ang paalala kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito. Hinalikan niya ang noo ng kanyang ina. Magiging maayos din po ang lahat. Nay, ipinapangako ko. Pagbalik niya sa apartment, handa na sila ni Simon. Pinagsama-sama nila ang kanilang huling alas, isang video presentation, ang unang bahagi, ang mga digital na ebidensya na nagpapatunay na na-frame up siya. Ang ikalawang bahagi, ang audio recording ng pag-blackmail ni Leslie sa pamilya ni Marco. At ang panghuli, ang pinakamabigat na ebidensya. Gamit ang isang koneksyon, nagawa ni Simon na makuha ang memory card mula sa dashboard camera ng sasakyan ni Leslie. At naroon iyon, isang recording ni Leslie ilang araw pagkatapos ng insidente sa bangin. Kausap ang sarili, nagmamayabang sa kanyang tagumpay. Akala niya kaya niya akong labanan? Sabi ng boses ni Leslie sa recording. May halong tawa. Isang bala lang at isang tulak tapos ang problema. Paalam, Samada. Ito na ang pako sa kanyang kabaong. Dumating ang araw ng press conference. Ang ballroom ng isang 5-star hotel ay puno ng mga miyembro ng media, mga kamera na kumikislap, mga reporter na nag-aabang. Sa entablado ay isang malaking banner na may larawan ni Marco at Leslie. Nakangiti. Pumasok si Danica sa ballroom. Suot niya ang isang kulay dugong pulang bestida na tila nagliliyab sa gitna ng maraming tao. Ang bawat hakbang niya ay may layunin. Ang bawat tingin niya ay matalim. Sa entablado, nagsisimula ng magsalita si Leslie. Ang muka ay puno ng tagumpay. Napansin nito ang pagdating ni Danica sa gitna ng karamihan. Nagtama ang kanilang mga mata. Itinaas ni Leslie ang kanyang kilay. Isang mapagmataas na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi na para bang sinasabing, "Anong ginagawa mo rito, talunan?" Hindi sumagot si Danica. Tinitigan lang niya ito pabalik at ngumiti. Isang nangiting malamig, isang nangiting puno ng mga sikreto, isang nangiting nangangako ng isang bagyo na malapit nang dumating. Sa araw na ito, panimula ni Leslie sa mikropono, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong ballroom. Hindi lang namin ipinagdiriwang ang pagsasanib ng aming mga kumpanya, kundi pati na rin ang pagsasanib ng aming mga puso. Isang palakpakan ng pumuno sa silid. Ngumiti si Leslie at hinawakan ang kamay ni Marco. Si Marco ay pilit ng ngumiti pabalik, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin kay Leslie. Ang mga mata niya ay nakahanap ng isang pamilyar na mukha sa gitna ng karamihan. Si Danica, isang tahimik na paghingi ng tawad at pag-asa ang mababasa sa kanyang tingin. Itinango ni Danica ang kanyang ulo, isang maliit na senyas na natanggap niya ang mensahe. Nagpatuloy si Leslie sa kanyang talumpati, puno ng mga kasinungalingan tungkol sa kanilang perpektong pag-iibigan at sa magandang kinabukasan ng kanilang kumpanya.
Ipinakita sa malaking screen sa likod niya ang isang slideshow ng mga larawan nila ni Marco, mga larawang maingat na pinili para ipakita ang isang kaligayahang hindi naman totoo. Habang papalapit sa dulo ng kanyang talumpati, sinabi ni Leslie, "At para ipakita ang aming commitment sa isang malinis at matapat na pamamalakad, gusto naming siguraduhin sa inyo na ang insidente ng corporate espionage na nangyari kamakailan ay nalutas na at ang salarin, isang Miss Danica Cruz, ay natanggal na sa kumpanya." Direkta siyang tumingin kay Danica. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Ito ang kanyang huling pagpapahiya. Ngunit hindi nagbago ang ekspresyon ni Danica. Kalmado lang siyang nakatayo. Hinihintay ang tamang sandali. At ngayon, sabi ni Leslie, itinaas ang kanyang kamay para sa isang espesyal na presentasyon tungkol sa aming kinabukasan. Ang mga ilaw sa ballroom ay bahagyang humina. Ang slideshow ng mga larawan ay nag-itim. Ngunit ang video na lumabas ay hindi ang inaasahan ni Leslie. Ang unang lumabas sa screen ay ang mukha ni Danica. Pre-recorded. "Magandang hapon sa inyong lahat," sabi ng boses ni Danica mula sa mga speaker. "Ang pangalan ko ay Danica Cruz at ako ang babaeng pinaratangan ni Leslie Medina ng corporate espionage. Ngayong hapon, hayaan ninyong ipakita ko sa inyo ang totoong kwento." Nanlaki ang mga mata ni Leslie. "Ano to? Patayin na niyo yan!" Sigaw niya sa technical team sa likod. Ngunit walang sumunod. Si Simon, mula sa isang hindi nakikitang lokasyon, ay mayroon ng ganap na kontrol. Ang video ay nagpatuloy. Ipinakita nito ang mga ebidensyang digital, ang mga server logs, ang IP address, na nagpapatunay na ang email ay ipinadala mula sa ibang computer sa loob ng opisina habang si Danica ay nasa ibang departmento. Nagsimula ang mga bulungan sa mga manonood. Ang mukha ni Leslie ay nagsimulang mamutla. Pagkatapos, ang boses. Ang boses ni Leslie mula sa microcassette recorder, malinaw at hindi maikakaila. "Hindi pera ang kailangan ko, Tito Ricardo. Si Marco. Dapat sa akin siya." Isang malakas na hininga ng pagkabigla ang maririnig mula sa mga reporter. Ang mga kamera ay nagsimulang mag-flash. Hindi na nakatutok sa entablado, kundi sa namumutlang mukha ni Leslie. "At paano si Samantha?" tanong ng boses ni Don Ricardo. "Si Samantha? Huwag kayong mag-alala sa kanya, Tito. Ako na ang bahala sa kanya." Sa puntong yun, tumayo si Marco. Kinuha niya ang isa pang mikropono. "Ang lahat ng inyong naririnig," sabi niya. Ang boses ay nanginginig ngunit determinado. "Ay totoo. Ang pamilya ko ay biktima ng blackmail ni Leslie Medina sa loob ng maraming taon. Naging duwag ako. At pinagsisisihan ko yon." "Sinungaling. Lahat kayo sinungaling." Sigaw ni Leslie. Ang kanyang pagkukunwari ay tuluyan ng gumuho. Nagwawala na siya. Ngunit hindi pa tapos ang video. Ang huling bahagi. Isang footage mula sa isang dashcam. Isang close-up shot ng mukha ni Leslie habang nagmamaneho. "Akala niya kaya niya akong labanan?" sabi ng boses ni Leslie sa recording. Tumatawa sa sarili. "Isang bala lang at isang tulak. Tapos ang problema. Paalam, Samantha." Katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong ballroom. Ang lahat ng mga mata ay nakatutok kay Leslie. Hindi na may pagdududa, kundi may kasuklaman. Sa gitna ng katahimikang iyon, 2 pulis ang pumasok sa ballroom at umakyat sa entablado. "Leslie Medina," sabi ng isa sa mga pulis. "Inaaresto ka namin para sa kasong frustrated murder ni Samantha Reyes." Gumuho ang mundo ni Leslie. "Hindi! Hindi! Hindi si Samantha yan! Patay na siya!" Sigaw niya na parang isang baliw. Tumingin siya sa direksyon ni Danica. Ang mga mata ay nanlilisik sa galit. "Ikaw, sino ka? Multo ka ba?" Sa sandaling iyon, dahan-dahang naglakad si Danica mula sa gitna ng karamihan.
papalapit sa entablado. Bawat hakbang niya ay mabigat. Bawat isa ay isang pagtubos. Huminto siya sa paanan ng entablado. Tumingala kay Leslie na ngayon ay pinupusasan na. Kinuha niya ang mikropono na iniwan ni Marco. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit malakas, sapat para marinig ng lahat. Ako si Samantha. Isang huling sigaw ng pagkatalo ang kumawala kay Leslie bago siya kinaladkad ng mga pulis palayo. At ito ang kwento ko. Nang matapos ang lahat at ang ballroom ay unti-unting nabakante, naiwan si Samantha na nakatayo mag-isa sa entablado. Ang bigat ng isang taon ay tila biglang nawala sa kanyang mga balikat. Tapos na. Naramdaman niya ang isang presensya sa kanyang likuran. Lumingon siya. Naroon si Simon. Hindi ito nagsalita. Hindi ito ngumiti. Lumapit lang ito. At dahan-dahan siyang niyakap. Sa yakap na yon, sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, hinayaan ni Samantha ang kanyang sarili na maging mahina. Hinayaan niyang bumagsak ang mga luhang matagal na niyang kinimkim. Mga luha, hindi na ng sakit o galit, kundi ng kaluwagan. Natapos na ang digmaan. Oras na para maghilom. Makalipas ang 6 na buwan, ang ingay ng iskandalo ay unti-unti nang humupa, napalitan ng tahimik na pag-usad ng buhay. Si Leslie Medina ay napatunayang nagkasala sa lahat ng akusasyon laban sa kanya. Ang kanyang hatol ay habambuhay na pagkakakulong. Ang dating reyna ay nagtatapos sa isang malamig na selda, kasama lamang ang mga multo ng kanyang mga kasalanan. Hinarap naman ng pamilya Del Rosario ang mga kasong isinampalaban sa kanila dahil sa mga ilegal na transaksyon. Bilang kapalit ng mas magaan na sentensya, isinuko nila ang malaking bahagi ng kanilang yaman at kumpanya. Bago ang araw ng kanyang paglilitis, hiniling ni Marco na makausap si Samantha sa huling pagkakataon. Nagkita sila sa isang tahimik na parke, malayo sa mga matang mapanghusga. Si Marco ay mukhang mas payat, ngunit sa kanyang mga mata ay mayroon ng kapayapaan na hindi nakita ni Samantha noon. Samantha! Panimula niya. Ang boses ay puno ng pagsisisi. Walang salita ang sapat para sabihin kung gaano ako nagsisisi. Naging duwag ako. Isinakripisyo ko ang pag-ibig natin dahil sa takot. Alam kong huli na ang lahat, pero gusto kong humingi ng tawad. Tinitigan siya ni Samantha, hindi na bilang si Danica na puno ng galit, kundi bilang si Samantha na natuto ng umunawa. Marco, naging biktima rin tayo pareho ng kasakiman ni Leslie. Sagot niya, ang boses ay malumanay. Pinapatawad na kita, hindi para sa'yo, kundi para sa sarili ko, para makalaya na ako. Isang nga nangiti, isang totoong nangiti, ang sumilay sa labi ni Marco. Salamat, Sam. Karapat-dapat ka sa lahat ng kaligayahan sa mundo. Iyon na ang kanilang huling pag-uusap. Isang pagsasara sa isang kabanata ng kanilang buhay na puno ng sakit. Ang pinakamalaking pagbabago ay nangyari sa kanyang ina. Dahil sa paglabas ng katotohanan at sa tuloy-tuloy na pag-aalaga ni Samantha, unti-unting bumalik ang kanyang katinuan. Isang araw, habang magkasama sila sa hardin ng ospital, niyakap siya ng kanyang ina. Anak ko, ang matapang kong anak, sabi nito. Ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ipinagmamalaki kita. Sa wakas, nakuha na muli ni Samantha ang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Inilabas niya ito sa ospital at magkasama silang nagsimula ng bagong buhay sa isang simpleng bahay malapit sa dagat. Isang hapon, nagpunta si Samantha sa sementeryo. Tumayo siya sa harap ng isang puntod na walang pangalan. Isang simbolikong libingan na ginawa niya para sa pagkatao ni Danica at sa lahat ng sakit na dala nito. Paalam, Danica, bulong niya. Salamat sa lakas na ibinigay mo sa akin, pero oras na para maging si Samantha ulit. Isang Samantha na buo at malaya. Pag-alis niya sa sementeryo, naghihintay sa kanya si Simon, nakasandal sa kanyang kotse. Sa loob ng 6 na buwan, hindi ito umalis sa tabi niya.
Ito ang kanyang naging sandalan, ang kanyang naging kaibigan, ang kanyang naging tahimik na tagapagtanggol. Naglakad sila sa dalampasigan habang papalubog ang araw. Ang kulay kahel na sinag ng araw ay tila nagpipinta sa kalangitan. Ano na ang plano mo ngayon? Tanong ni Simon. Ngumiti si Samantha. Hindi ko alam. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, ayos lang sa akin na hindi ko alam ang sagot. Ang mahalaga, malaya na ako. Huminto sila sa paglalakad. Humarap si Simon sa kanya. Ang mga mata ay seryoso, ngunit puno ng pagmamahal. Kung ganoon, sabi nito, may kinuha mula sa kanyang bulsa, isang maliit na kahon. Binuksan niya ito. Sa loob ay isang simpleng singsing, hindi kumikinang sa diamante, kundi sa isang maliit at bughaw na bato, kasing kulay ng dagat sa kanilang harapan. Samahan mo akong alamin kung ano ang susunod, sabi ni Simon. Samahan mo akong bumuo ng isang kwentong hindi tungkol sa paghihiganti, kundi tungkol sa pag-ibig. Samantha Reyes, will you marry me? Ang mga luha na pumatak mula sa mga mata ni Samantha ngayon ay puro na lang luha ng kaligayahan. Oo, sagot niya. Ang boses ay halos pabulong. Yes, Simon, I will. Isinuot ni Simon ang singsing sa kanyang daliri. Perpekto. Magkahawak kamay silang naglakad sa dalampasigan habang ang araw ay tuluyan ng lumubog. Ang madilim na nakaraan ay nasa likod na nila. Sa kanilang harapan ay isang bagong simula, isang kinabukasan na hindi na binuo sa mga kasinungalingan o pangarap na gawa sa salamin, kundi sa isang pag-ibig na sinubok ng apoy at binuo mula sa abo. Isang pag-ibig na nagbigay sa kanya hindi ng paghihiganti, kundi ng kapayapaan